May mga sandali sa buhay na iyong napagtatanto, tunog. Ang simpleng katotohanan ito. May mga taong ikurespeto ka lamang kapag tumigil ka na sa pagpapakumbaba para sa kanila. At ang araw na tuluyan mong itinigil, ang pagbababa ng iyong sarili, ay ang araw na muli mong naibalik, tunog, ang iyong kapangyarihan. May isang tahimik na uri ng lakas na hindi magarbo ang itsura. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito tunog humahabol. Hindi ito nagmamakaawa para sa isang lugar sa buhay ni Numan. Nakatayo lamang ito, matatag, payapa. Tunog hindi nag-aalala na sinasalamin ng isang kaluluwa sa wakas ay natutunan na ang halaga nito. At marahil kaya nandito ka, dahil sa isang bahagi ng iyong landas, natutunan mo sa mahirap na paraan na ang pagpapaliit tunog ng iyong sarili ay hindi kailanman nagpamahal sa iyo ng sinuman. Iyon ay nagpawala lamang sa iyo. Kaya ngayon pag-usapan natin tunog. Ang 5 aral ng stoicismo na tutulong sa iyong muling bumangon ng hindi nawawala ang iyong puso, iyong tunog dignidad o ang iyong kapayapaan. Una, huwag kang magsisi sa pagkakaroon ng pamantayan. Sa halos buong buhay mo, maaring pinaniwalaan mong ang pagiging madaling pakisamahan ang magpapanatili sa mga tao, na kung babaan mo ng kaunti ang iyong hangganan, kung pagtitiisan mo tunog ang isa pang bagay, kung patuloy mong sasabihing ayos lang kahit hindi naman, mas mamahalin ka. Ngunit iba ang itinuturo ng katotohanan. Kapag ibinaba mo ang iyong pamantayan, hindi ka nirerespeto ng mga tao, sinasamantala ka nila. Alam ng mga Stoiko tunog ang katotohanan ito ng lubos. Sinabi minsan ni Epictetus, hanggang kailan ka maghihintay bago mo hingin ang pinakamabuti para sa iyong sarili? Ito ay hindi kahambugan. Ito ay respeto sa sarili. Tunog ang iyong mga pamantayan ay hindi pader. Sila ay panala. Pinoprotektahan kanila tunog mula sa mga bagay na mukhang pag-ibig, ngunit nag-aapoy gaya ng lason. At ang mga taong nasasaktan kapag tunog, nagtatakda ka ng hangganan, ay ang mismong mga taong nakinabang nang hindi mo ito ginagawa. Hindi tunog trabaho mo na gawing komportable ang lahat. Trabaho mo na buuin ang iyong kaluluwa. Pangalawa, huwag ipagpalit ang iyong kapayapaan sa gulo ni Numan. May mga taong pumapasok sa buhay mo gaya ng bagyo. Magulo, maingay, tunog, hindi matatag. Hinihila kanila sa kanilang sira, kanilang mga pagbabago ng damdamin, kanilang paghahangad ng atensyon, at unti-unti ay naisip mong ang tunog kanilang kaguluhan ay responsibilidad mo. Hindi ito. Sumulat si Marcus Aurelius. May kapangyarihan ka sa iyong isipan, tunog ay hindi sa mga pangyayari sa labas. Mapagtanto mo ito at makakahanap ka ng lakas. Hindi mo obligasyong saluhin ang bagyo ng ibang tao. Tunog. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa mga taong determinado na hindi ka maintindihan. Hindi ka tunog nilalayong magdala ng mga pasan na hindi naman sa iyo. Habang tumatanda ka, mas natututunan mong protektahan tunog ang katahimikan sa iyong loob. Hindi sa pamamagitan ng galit, hindi sa away, kundi sa paglayo. Dahil tunog ang kapayapaan ay mahal at ang kaguluhan ay mura. At may mga tunog taong sinusubukang bilhin ang iyong kapayapaan, araw-araw gamit ang kanilang kaguluhan. Huwag mong pahintulutan. Pangatlo, itigil ang pagpapatunay ng iyong sarili sa mga taong walang pakialam. Tunog ang ilan sa mga pinakamalalim na pagkapagod sa buhay ay nagmumula sa pagsubok na kumbinsihin ang maling tao sa iyong halaga, sa pagsubok na maging sapat para sa isang taong hindi man lang nakikinig, sa pagsubok na ipakita ang iyong katapatan sa isang taong hindi man lang nagpapakita ng pangunahing tunog respeto, sa pagsubok na ipaliwanag ang iyong puso sa isang taong hindi nakikinig. Ngunit ang katotohanan ay simple. Kung hindi makita ng isang tao ang iyong halaga, iyong pagsisikap, tunog iyong katapatan, ang pagbababa ng iyong sarili ay hindi makakatulong para makita nila ito. Iyon ay nagbubulag lamang sa iyo sa iyong sarili. Sinabi ni Seneca, kung ang isang tao ay hindi alam kung saang daungan siya patungo, walang hanging ang paborable. Kapag itinutok mo ang iyong enerhiya sa maling madla, tunog nawawala ang iyong direksyon. Nagiging malabo ang iyong mga layunin. Nagiging marupok ang iyong pagkakakilanlan. Nagiging maliit ang iyong sigla. Huwag mong sayangin ang iyong buhay sa pagsubok na tunog. Maging bida sa kwento ng ibang tao. Sulat mo ang sarili mo. Mabuhay para sa mga taong nadarama ang iyong presensya, hindi sa mga nagdududa tunog dito. Ibigay ang iyong pinakamabuti sa mga nagbibigay sa iyo ng kapayapaan, hindi mga sugat. Hindi ka nilalayong kumbinsihin tunog ang sinuman. Nilalayon kang maging. Pang-apat, lumayo ng may dignidad kahit masakit. May mga pagkakataon na ang pinakamalakas na. Ito ang sandaling tumitigil ang iyong puso sa
Pakikipaglaban para sa isang bagay na hindi na kailangan ng iyong kaluluwa. Ito ang sandaling mapagtanto mo na ang paghihirap ay hindi katapatan, tunog, at ang masamang pagtrato ay hindi pag-ibig. Sumulat si Marcus Aurelius, tunog, ang pinakamabuting sagot sa galit ay katahimikan. Ang katahimikan ay tunog, hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Ito ang pagtangging malunod sa mga labanang mas mababa sa iyong potensyal. Ito ang sandaling pipiliin mo ang kapayapaan kaysa sa pride, paghilom kaysa sa sakit, respeto sa sarili kaysa sakripisyo ng sarili. Ato, masakit ang paglisan. Tunog, ngunit ang sakit na iyon ay hindi palatandaan na nawalan ka ng mahalagang bagay. Ito ay tunog di palatandaan na sa wakas ay gumagawa ka na ng espasyo para sa isang bagay na karapat-dapat. Panlima, maging isang taong ipinagmamalaki mo. Gumagaan ang buhay kapag tumigil ka sa pagbababa ng iyong sarili para umayon sa mundo at nagsimula ng itaas ang iyong sarili para umayon sa iyong layunin. Nagsisimula kang magsalita ng iba, tunog gumalaw ng iba, mag-isip ng iba. Tumitigil ka sa paghabol ng pagpapatibay. Tunog tumitigil ka sa pagbaluktot ng iyong pagkakakilanlan para magkasya. Tumitigil ka sa pagpapaliwanag ng iyong halaga na para bang ito ay isang negosasyon. Namumuhay ka lamang ng may layunin. Naniniwala ang mga stoiko, tunog, na ang pinakamataas na anyo ng lakas ay karakter, hindi reputasyon, hindi anyo, hindi katayuan. Karakter. Sinabi ni Epictetus, una ay sabihin mo sa iyong sarili kung ano ang gusto mong maging at pagkatapos ay gawin ang kailangan mong tunog. Gawin. At marahil ito ang iyong nawawala, isang sandali upang muling tukuyin ang iyong sarili. Isang sandali upang bitawan ang bersyon ng sarili mong natutong tunog. Tanggapin ang masyadong kaunti. Isang sandali upang maghakbang papasok sa isang kabanata kung saan hindi ka sumusuko, tumutubo ka, hindi ka namamalimos. Pinipili mo, hindi ka nagpapakumbaba, bumubangon ka. At kapag bumangon ka, hindi ka bumubangon ng may ingay. Bumubangon ka tunog ng may kalmado, kontrolado, tahimik na